Ang sistema ng paaralan ang isa sa pinaka-epektibong tagapagpalaganap ng batayang kaalaman sa Filipino dahil itinuturo ang Filipino bilang isang wika at medyum ng pagtuturo sa ilang asignatura sa kurikulum. Ang Filipino sa kurikulum, ang wika sa larangan ng edukasyon. Ang pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino ay patuloy pa rin dahil bilang wikang pambansa at wikang opisyal ng Pilipinas at bilang wikang panturo sa mga paaralan. Ang Konstitusyon ng 1987, marami ang magagandang probinsyong pangwika ang nakapaloob dito. Artikulo number 14, Section 7, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo. Ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang tinatadhana ang batas Ingles, ang wikang panrehiyon ay pantulong ng mga opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong ng mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opisyal ang Kastila at Arabic. Sa Section 7 ng Konstitusyon, tiniyak ang wikang panturo. Bilang pagtugon sa batas, naglunsad ang kagawaran ng edukasyon. Sa edukasyong bilingual na nakasaad sa Dex Order No. 52, Section 1987 na may pamagat na ang Patakarang Edukasyong Bilingual ng 1987. Layunin ng Patakarang Edukasyong Bilingual ang pagtatamo ng magkapagpantay na kasanayan sa paggamit ng Ingles at Filipino sa level ng pambasa sa pamamagitan ng pagtuturo. Malinaw na tinutukoy ng kautosang pangkagawaran bilang 52 na ang tinutukoy ng edukasyong bilingual ay makapagpahiwalay ang paggamit ng Filipino at Ingles bilang wikang panturo. Ang pagtuturo ng Filipino ayon kay Gonzales. Ang sistema ng paaralan ang pinaka-epektibong tagapagpalaganap ng batayan sa kaalaman sa Filipino. Sa elementarya, 2 taon ang dapat ng pagtuturo ng Filipino. Paglilinaw ni Gonzales. Una, ang pagsasalita na ng Filipino. Pangalawa naman, sa mga di-Tagalog na kailangan bang maging bihasa sa Filipino. Sa sekundarya naman, kailangan ang pagpapaunlad ng mga gawain sa pagbabasa at pagsusulat. Formal na hakbang ng kognitibong paglinang. Kailangan sa pagtuturo ang mga multi-level na babasahin sa Filipino. Sa tertiary naman, 4 na mahalagang puntos ang dapat isaalang-alang sa pagtuturo sa Filipino. Una, kailangan naman nila ang Cognitive Academic Language Proficiency o ang CALP. Tinutukoy ng CALP ang Context-Reduced Abstractional Linguistic, Infant at Intellectual Maturity. Pangalawa ay huwag ituro ang balarila kahit na makabago pa. Pangatlo naman, bigyan at babasahin sila ng mahihirap na teksto. Pang-apat naman ay ang pasulatin sila ng pasulatin. Dahil ang pagsusulat ay kapangyarihan sa paglago ng kognitibo. May 4 na kaparaanan ng wika. Ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at ang pagsulat. Ang modelong pangkasaysayan. Masasalamin sa modelo ito ang paniniwala na ang layunin sa pagtuturo ng sining ng wika ay ang mastery o lubusang pagkatuto ng mga kasanayan sa wika. Ang pamanang modelo naman, ito ay pagtuturo ng wika o paghahati o transmission. Ang modelong tuon sa mag-aaral, layunin nito ay mapasigla ang pagkatuto sa mga prosesong pangwika. Sa antas ng elementarya, ang EEC o Elementary Education Curriculum ay isang pangunahing component ng batayan ng curriculum sa edukasyon na unang pinatupad noong 2002. Mga pamantayan sa literacy sa 4 na makrong kasanayan sa curriculum ng Filipino sa elementarya. Unang pamantayan ay ang pakikinig, kahandaan sa pakikinig, mahusay na pakikinig at papanuring pakikinig. Ang pangalawang pamantayan naman ay ang pagsasalita, ang kaangkupan, pasalitang diskurso, kawastuhan, pakabuluhang pagpapahayag. Ang pangatlong pamantayan naman ay ang pagbasa, ang kahandahan sa pagbasa, panimulang pagbasa, talasalitaan,
at ang pag-unawa. Ang pang-apat na pamantayan naman ay ang pagsulat, kahandaan sa pagsusulat, panimulang pagsulat, maunlad na pagsulat. Sa antas naman ng sekundarya, 3 tao pagkatapos ng implementasyon o piloting ng BEC, nagsagawa ang DepEd ng ebalwasyon. Binigyan pansin din ang gaps, overlaps at duplikasyon ng mga nilalaman, lawak at pagkasunod-sunod. Sa antas naman ng tertiary, ang mga kahilingan at kailangan ng pag-aaral sa kolehiyo pamantasan ay totoong kakaiba kaysa sa pag-aaral sa mataas na paaralan. Mas malimit ang mga pagsusulit at kadalasan ay limitado lamang ang saklaw. Ang rebisyong pangkurikulum sa tertiary. Kaantabay sa ginagawang pangre-restruktura ng kurikulum sa batayan ng edukasyon. Ang draft ang hiniharap at isinailalim sa pagsusuri. Ang pagbabago sa pagpapangalan ng Araling Filipino General Education Curriculum. Una ay Filipino 1, Komunikasyon sa Akademikong Filipino o ang sining ng pagkikipagtalastasan. Ito ay metalinguistic na pag-aaral sa wikang Filipino. Pangalawa naman ay ang Filipino 2, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik o ang pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. Nagpapalawak ito ng kaalaman at nagpapataas ng antas ng kasanayan sa pagbabasa at lohikal na pagsulat tungo sa pagsasagawa ng pananaliksik. Ang pangatlo naman ay Filipino 3, masining na pagpapahayag o retrotika. Ito ay pag-aaral ng mga prinsipyo at proseso ng masining na pagpapahayag sa Filipino. Isinaalang-alang ng kurikulum ang pangangailangan ng bawat guro na magkaroon ng malawak na kabatiran sa kasanayan na ito, na ang bagong kurikulum na kanilang ipinatupad. Ayon kay Larsen Freeman, maaring tanawin ang metodolohiya bilang isang tatslok na ang bawat anggulo nito ay kumakatawan ng isang batayang lawak sa pagtuturo ng wika. Ang unang anggulo ay tinatawag na pagkatuto ng wika o mag-aaral. Ang mga tanong na maaaring tugunin mula sa perspektibong ito ay ang ano ng kalikasan ng pagtatapos o proseso ng pagkatuto ng wika. Sino ang gumagawa ng pagkatuto? Ano-ano ang mga salik ang nakakaimpluwensya sa mag-aaral sa pagkatuto? Ang ikalawang anggulo ay tinatawag na wika o kultura. Ang paksang aralin na ito na ating ituturo, ito ay tutugunin ng tanong na may kaugnayan sa ano ang kalikasan ng wika, ano ang kaugnayan ng kultura sa wikang ituturo. Ang ikatlong anggulo ay sumasaklaw sa pananalig na ang pagtuturo ng wika ay isang proseso at ang tungkulin ng guro bilang tagapanguna sa pagproseso ng pagkatuto. Dumako naman tayo sa dulog, pamaraan at teknik. Ang dulog ay isang set ng mga pagpapalagay hinggil sa kalikasan ng wika, pagkatuto at pagtuturo. Ang pamaraan naman ay isang panlahat na pagpaplano para sa isang sistematikong paglalahad ng wika at batay ito sa isang dulog. Ang teknik ay mga tiyak na gawain na malinaw na makikita sa pagtuturo at consistent sa isang pamaraan at katugong dulog. Sunod naman ang pabago-bagong ihip ng hangin o palipat-lipat ng pananaw. Ang mga nagdaang panahon ng pagtuturo ng wika, makabuo tayo ng isang paglalarawan at makikita ang iba't ibang interpretasyon hinggil sa epektibong pagtuturo ng wika. Halimbawa ng pagbabagong ito ay makikita sa audiolingual method sa kalagitnaan ng 20th century. Ang mithiin o goals ng aralin na ito ay mabasa ang literatura ng target ng wika. Pangalawa ay maisasaulo ang mga tuntuning balirala at talasalitaan ng target na wika. Series method, isang pamaraan sa pagtuturo na kung saan ang target ng wika ay itinuturo ng tuwiran. Ang pamaraang direct, pangunahing salika ng pamaraang direct ang series method ni Gwain at nananalig din ito sa kaisipan ang pagkatuto ng pangalawang wika. Ang pamaraang audiolingual, batay ito sa mga teoryang psychological at linguistic
dahil inilalahad sa pamamagitan ng dialogue ang mga bagong aralin. Ang designer method naman ni Noonan 1989 ay ibinabahagi sa maraming guro bilang pinakabago at pinakamahalagang bunga ng mga pananaliksik pangwika. Una ay ang community language learning, isang klasikong halimbawa ng pamaraan ng batay sa domain na pandamdamin. Sunod naman ang Suggestopedia. Ito ay mula sa paniniwala ni George Lozanov ng 1979, isang sekologong Bulgarin na ang utak ng tao ay may kakayahang magproseso ng malaking daming impormasyon kung nasa tamang kalagayan sa pagkatuto, katulad na lang ng halimbawa ng relaxed na kapaligiran, at ipauubaya lahat sa guro ang maaaring maganap sa pagkaklase. Sunod naman ay ang silent way, nang hahawakan sa paniniwalang mabisang pagkatuto kung ipinauubay sa mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto. Sunod naman ang total physical response. Dinedevelop ni Asher 1977 at ang interes niya sa TPR ay nagsimula pa noong 1960, subalit naging bukang-bibig lamang ang pamaraang ito pagkaraan ng humigit kumulang isang dekada. Ito ay pamaraan na gumagamit ng maraming kayarian sa pagsasalita na nag-uutos. Ang natural approach. Ang mga teorya ni Stephen Krashen ng 1992 to 1991 hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika ay naging mainit na isyu ng mahabang panahon. Ang pamaraang ito ay dinodoble ni Rachel Terrell, isa sa kasamahan ni Krashen na naniniwala na sila na kailangang komportable at relax ang mga mag-aaral sa isang classroom pangwika. May tatlong yugto ang natural approach: ang pre-production, early production, at ang extension ng production.